Hello, what is up mga mom, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the McFarlane Toys Merciless Patina Edition. So first step ay tatanggalin natin yung mga iba't ibang parts niya. So we have the head, shoulders, torso. Buti na lang, madali lang to tanggalin. So tuturuan ko kayo paano siya tanggalin. Okay, first kailangan natin ng blower para ma-heat up konti yung plastic tapos mag-loosen up yung mga joints. Ayan. Huwag masyadong matagal sa isang part kasi baka naman malusaw yung plastic. Ayan. Heat lang natin onte. Ayan. Tapos madali lang naman tanggalin yung mga parts niya. So you have the head. Yan, put your thumb dito sa ilalim ng baba. Tapos yung support dito sa likod ng ulo. Tapos apply some force. Okay. Ayan, tanggal na. Then you have the, buti na lang ito, yung shoulder pads niya, yung shoulder armor, madali lang. Naka ball joint lang siya. Ayan. Tapos dito naman sa arms, i-rotate nyo muna yung arms ganyan, pa 90 degrees. Tapos hold it. Tapos itong left hand nyo for support. Tapos ito, pupull nyo to. Okay, pull. 1, 2, 3, pull. Okay, nice. Tapos may circular na ano dyan, may circular na part for the shoulder protection. Tapos dito din, ganun din. Uy, natanggal na. Okay. Ganun lang kadali. Ang pinakamahirap na tanggalin dito, ito eh. Itong part na to sa torso niya. Okay, 1, 2, 3. Okay, ayan. Ito yung pinakamahirap. Itong part na to. Kaya kailangan natin i-reheat na ilang beses. Ayan, tapos itong part, madali lang side skirt, tatanggal. Tapos yun sa legs, heat na lang din ito. Sa ilalim. Okay. Tapos matatanggal na yan. Ay, hindi dapat ito matatanggal. Dapat dito eh. Okay, wait lang ah. Ayan, dapat dito siya matatanggal, hindi dito sa cut na to. Ayan, dito sa part ng joint. Tapos dito rin sa kabilang side. Tapos you have the crotch part. Ito, tanggalin nyo na lang to. Hindi ko na to sinasama for the spray paint. Ayan. Ito. So yun, tanggal na lahat. Actually, we have the head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kasama yung stand, tsaka yung card holder. So yun. Ang gagawin natin dito, sprayan natin ng, gamit tayo ng alligator clips, tsaka blue tack. Tapos, sprayan natin ng, ano bang version to? Is it the white? Yeah, ito yung gagawin natin white. So, spray tayo ng primer gray muna. Tapos, ito, flat white. Ayan yung, ito siguro 1 coat. Tapos, ito 2 coats. Okay? So, a total of 3 coats. So, yung balikan ko kayo kapag natapos na natin sprayan. Okay, we are done with the primer phase. And susunod na step naman natin ay mag-apply naman tayo ng signal red. Okay, kailangan white yung base natin para mas vibrant yung red natin. Okay, so ito yung mga parts. Yung mga ibang parts, ano eh, nasa drying ano pa, module pa. Sa drying area pa, di pa masyadong tuyo. Pero ito, tuyo na to. Ayan. Ito yung dating part to ng patina. Ayan. Okay, so yun. Next na step natin, red naman. Okay, next step naman natin, mag-apply tayo ng wash using black from Armored Komodo water-based primer. Ayan, ang gamit kong brush medyo mas malaki. Ito yung best buy na brush galing sa National Bookstore. 12 yung number niya para malaki yung area na malalagyan kaagad natin ng wash. Okay? Lagyan lang natin ng maraming tubig yung paint and then pwede na natin i-spread dito sa armor. Ayan. Tapos kailangan din natin ng tissue paper para ma-wipe off yung excess kaagad. Yan. Siguro pwede nyong i-settle yung paint siguro mga after 5 seconds and then pwede nyo nang punasan para hindi masyadong mag-settle or masyadong mag-itim yung area. Yan. Alright, so yung next step natin dito ay mag-apply tayo ng black wash dito sa red na chest ni Merciless. Ito yung gamit kong brush, Best Buy brush from National Bookstore number 12. Flat brush siya na malapad yung bristles para mas maraming area agad yung malalagyan natin ng wash.
Okay, apply na natin dito sa chest. Yan, chest. Don't worry about the little details kasi papasadahan natin yun at the very end. Last part na yun ng video natin. But for now, ano muna, big strokes muna tayo before we go on to the medium strokes and small strokes. Yan. Let the paint seep in dun sa mga crevices para yun yung magsiserve as weathering or shadows na rin. Okay? Alright, ito na yung ating status. Nalagyan na natin ito ng dalawang layer of wash. Tapos para mas mabilis matuyo, gumagamit ako ng hair blower. Okay? Next step naman, mag-apply tayo ng Vallejo Metal Color Silver 77.724 Plata for dry brushing. Okay, game start tayo sa likod para hindi masyadong, kung magte-test tayo lagi ng bagong paint or bagong layer of paint, try nyo muna lagi sa likod ng action figure. Para kung di nyo gusto yung rehistro sa surface, pwede, at least nasa likod siya, hindi siya nasa harap. Pero kung satisfied na kayo dun sa rehistro ng paint dun sa surface, kasi nag-iiba ng nag-iiba ng look kapag nasa surface na, medyo nagda-darken siya. Yung white, medyo mas nagiging low opacity. Yan. Dito naman sa depende yun sa mga sa mga primer. Itong red, nung signal red from Bosnia, pinahid ko dun sa black na primer para siya naging red orange. Pero pag over white siya, maganda yung niya, maganda yung rehistro niya dun sa surface. Yan. Talagang red talaga. Yan. Sa movement naman ng brush dito sa dry brushing, pwede you can go along or against the grain. And kunwari dito sa surface na to, pwedeng upward movement ng brush para natatamaan niya yung mga edges. Pwede rin naman dito sa my chest, along, para naman malagyan ng konting silver yung kanyang armor. Yan. Hindi lang siya super red talaga. Yan. Kung gusto niya na metallic sheen dun sa overall look, yan, pwede yan. Wala namang rules din sa customization eh. Ang rules lang kung ano yung gusto niyo. Yun lang naman yun. Okay, next, lahat ng mga mithril parts or chainmail na parts, lalagyan natin ng base coat na black. Ang pwede natin gamitin dyan ay Armored Komodo Water-Based Primer Black or Hero Paints Water-Based Acrylic Ultra Black. Okay, ang ginamit ko rito yung Hero Paints na Ultra Black. Try natin to. Kasi usually ang ginagamit ko yung Armored Komodo na Water-Based Primer. Try lang natin to kung maganda yung coverage. Okay din naman, maganda. Nice. Very, very nice. Combination ng yung selection ng paints ko talaga, Armored Komodo, Vallejo, tsaka Hero Paints. Yan. Yan. Okay. Gagawin natin to sa lahat ng chainmail na parts. Alright. Nakakalapat na nagawa na natin yung mga sections na black. And the next step naman natin, magda-dry brush tayo using silver dito sa lahat ng chainmail na mga parts. Okay, once na mag-dry brush tayo ng silver, lalabas na lahat ng texture niyan. Tulad dito sa part na to, ayan labas na lahat ng nung chainmail na texture. Ang ganda lang gawa ni McFarlane Toys dito talaga sa Merciless na to. Yan. Gagawin natin to lahat sa sa mga parts na saan pa ba yun? Ito dito sa kamay. Meron din sa chains tsaka sa skull doon sa waist part ni Merciless. Okay? Okay, next, ang gagawin naman natin ay magdo-dry brush tayo dito sa kanyang cloth part sa may waist armor. Gagamitin naman natin ay water-based acrylic primer matte gray naman from Hero Paints. Okay, simulan natin dito sa ilalim, paangat. Okay? Para lang makita talaga yung texture niya. Ayan lumalabas talaga yung texture. Yun, shout out ulit to McFarlane Toys kasi grabe yung gawa nila dito sa Merciless na to. Sobrang ganda. Tingnan niyo yung texture, lumalabas talaga.
Kaya tuwang-tuwa ako sa sa dry brush na process kasi napaka parang underrated nito para sa akin. Sobrang underrated nitong skill na to. And for those who want to start toy customization, this is one of the skills na maganda matutunan talaga. Kasi yung hindi siya yung difficulty level niya or yung um, yun nga, level of difficulty mas mababa kaysa dun sa ibang painting techniques. Yan. Tsaka yung yun nga, yung learning curve niya hindi masyado mataas. Yan, marami din akong tutorials about how to dry brush. And also sa internet, marami rin. Sa YouTube lalo na. Yung YouTube talaga ang ang teacher ko sa toy customization. Lahat ng gusto kong gawin, ni-research ko tapos in-apply ko 'yun para malaman natin yung effect or yung rehistro sa action figure or sa mga parts. Kasi kung di ko ita-try, di ko malalaman kung ano yung effect niya. Okay, next, gagamit naman tayo ng Vallejo Metal Color Airbrush Color Oro or 77.725 Gold. Para naman dito sa mga parts na to, we have to apply gold dito sa kanyang gauntlet na part, tapos dito sa may diamond area, and then dito sa kanyang arm or palm na section. Dito din sa mga parts ng kanyang armor. Dry brush lang natin. Para lang ma-break yung monotony ng gold. Okay? Okay, game. Tara, airbrush tuloy. Dry brush natin. Okay, gold. Nice. Ganda talaga ng gold na to. Promise. Para sa akin ito ang the best na gold paint. Hindi siya super saturated. Gusto ko yung pagka-gold niya na very desat. It's a cool gold. Yan. Grabe talaga yung gawa ni McFarlane dito. Kahit dun sa sa mga pagitan ng mga lines, meron pang mga micro lines. Gagawin natin to sa lahat ng parts na kailangan ng gold na section or color. Okay? Balikan ko kayo ulit. Alright, we are done with the gold details. Tapos, ang last thing na gagawin natin ay maglalagay tayo ng Wonder Woman logo dito sa gitna. Gagamitin natin to water-based primer na black. Okay, let's do W here. Inverted V muna. Sige, W. Start tayo sa center, palayo. Okay. Change of plans. Mas maganda ata gamitin itong Pilot Twin Marker for these kinds of detailing project or detailing na method. Ayan, mas madali, mas makokontrol natin. Gamitin natin itong mas thick. Ito, ayan, mas thick siya. Okay. Okay. Okay, tapos na tayo. Pero ang gagawin natin dito, i-dry brush pa natin ng gold para hindi siya masyadong sharp. Okay, dry brush natin. Okay, tapos na lahat ng parts natin. I think we are done. So, next step na lang natin dito ay spray natin ng top coat using Boss Me Flat Clear.
Okay, tapos na tayo mag-apply ng Bosny Flat Clear number 191. And ito na nga mga ma'am sir, tapos na tayo sa Merciless red version natin. Ang next natin ay white, tapos meron pa tayong dalawang black. So here's the front, the back, yung kanyang fur or hair na accessory. Tapos you have the head armor, bat wings, shoulder armor, Wonder Woman logo, chest plate, skull, chains, tapos yung kanyang gauntlet, you have the gold diamond here, tapos yung kanyang cloth dito sa gitna. Ganda nitong ano, nagustuhan ko tong detail na to, yung mga chains talaga. Tsaka yung sword niya. Ganda ng gawa ni ano ni McFarlane Toys talaga dito kay Merciless. Sulit na sulit. Umorder pa ako ng isa para ma-customize natin ang isa pang red na Merciless. $210 kasama ko yung ano yung unmasked na painted head na gagawin pa lang ni Meraki Archives. So, order pa ako sa kanya eh. Okay? So yun, thank you very much mga ma'am sir. Yun lang muna, and ang next natin yung white version naman. Tapos dalawang black. Okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.